Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po natin i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at church mates. Inaanyayahan din po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah, your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
wherever I may go. Oh, I will trust in you, I will keep praising you through the night. I put my hope in you, you are the one. Come on, Philippines, let's go! You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe.
si Yahweh, siya'y inyong awitan, ninyong bayang hinirang, siya'y pasalamatan. Pasalamatan nyo ang banal niyang ngalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kagandahan ng gabi na ito na iyong ibinigay sa amin at sa pagkakataong kami ay makapanambahan. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyong patnubayan at sumaamin nawa ang iyong banal na spirito sa aming pananambahan. Dalangin po namin, Panginoon, na inyong buksan ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ang iyong banal na salita at mensahe sa gabing ito ang aming maintindihan at maranasan. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 7. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso.
may natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala," tugon nila. "Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo?" tanong niya. "Bautismo ni Juan," tugon nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus, ang dumating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga minamahal sa Panginoon. Kumusta ang unang linggo? Kumusta ang inyong mga resolusyon? Meron ba kayong mga resolusyon? Ako po ay may resolusyon din. At ang aking resolusyon po ay pagtibayin ang aking paglilingkod. At nais ko kayong isama sa layuning ito. Handa na ba kayo? Kadalasan sa mga pag-aaral mula sa Biblia ng mga magkakaibang kinabibilangang grupo o iglesia, maraming kaisipang naglalabasan patungkol sa bautismo. Na kung minsan, kung pinaiiral ang masariling pangunawa, na siya rin kaisipang ipinangangalandakan ng kinaanibang grupo, ay siya ring dahilan ng hindi pagkakasundo. Naging sanhi ding madalas sa paghihiwalay. Maalala ko, 1997, bago lang po kami noon sa Marianas Island, Northern Marianas Island. At kami, ng mga Pilipinong mga pastore, nagkaroon ng pag-organize ng samahan. Association of Filipino Pastors in Saipan, AFPS. Sa aming pag-uusap, maganda. Pero noong dumating na ang patungkol sa bautismo, doon na kami nagkakahiwalay. Napakaganda yung pasimula, ngunit noong meron ng mga nagtanong na mga gustong sumapi sa aming mga sari-sariling grupo, may nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil lamang sa doktrina ng bautismo. Kaya't mahirap na pag-usapan ang doktrinang ito. Ngayon po ay unang Huwebes ng 2021. Kaya't ang linggong ito ay linggo ng bautismo ayon sa ating leksyonaryo. Kaya't maaaring sa linggo, bautismo pa rin ang inyong mapapakinggan patungkol pa rin sa bautismo. Kaya't ang ating pag-uusap, bautismo simula ng pagbabago. Yan ay Gawa 11, talatang 1 hanggang 7. At samahan po ninyo ako mga minamahal mga kapatid. Ano nga ba ang bautismo? Una, ano ang bautismo? Kung tayo sa Metodistang Iglesia ay hindi tumatanggap na magpabautismo. Yung binyag nung baby ay sapat na yon. At kahit sa mga gustong sumapi sa ating church, kung ang pinagdaan ng bautismo o binyag ay sa pamamagitan ng sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi na po natin inuulit po ito.
hindi na natin po sila pauulit na magkaroon ng bautismo. Halimbawa, ang galing sa Romano Katoliko na bininyagan noong sila pa ay mga sanggol pa, o kaya sa United Church of Christ na nabautismohan na, o kaya sa isang matanda na kaanib ng Baptist, kung sila po ay nagnanais na umanib sa ating iglesia, hindi na sila kailangang magpabautismo pa. Sapagkat tumanggap na sila ng bautismo o ng binyag. At ang bautismo sa pamagitan ng Holy Trinity, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay hindi po ito inuulit. Ang pwede lang nating gawin ay italaga sila sa paggawa, alinsunod sa pangako ng isang nabautismuhan. At sa ating iglesia, sa ating church o ating Metodista, sa mga may kaisipan na o marunong ng umintindi mula sa gulang na 12, na kung saan nagkakaroon po tayo ng graduation para sa confirmation. Kaya't bago sila lubusan na kabahagi sa tinatawag na professing members, sapagkat kapag sila ay naitalaga na uli, sila po ay magiging professing members na ng ating church. At pwede na silang bumoto sa mga usapin ng iglesia kung ang ating kung ating conference yearly o ang ating pulong tuwing taon, isang beses sa isang taon, ay church conference. Pero sa church conference, yung mga inihalal lang na mga officers ang andoon. Pero kung church conference, buong iglesia po yon. At yung professing member, pwede siyang sumali sa pulong na yun. Kaya't ang bautismo na ginagawa o kaya yung pagtatalaga, lalong-lalo sa confirmation class, kung sila ay graduate na, pinapaulit kung ano yung ibig sabihin ng bautismo. At ang ito ay pinag-aaralan kung ano yung pangako ng pagkabautismo. Gaya ng isa, bago itatalaga bilang isang professing member, ito po yung kanyang tungkulin. Tatalikod at di na gagawa ng kasalanan sa gawa, sa isip at sa salita. Pangalawa, tanggapin at ipapahayag na si Jesucristo ang sariling tagapagligtas. Pangatlo, na magsikap pag-aralan ang Biblia na siyang banal na salita ng Diyos. At pang-apat, hanggat maari ay dadalo sa lahat ng gawain gaya ng pagsamba sa linggo at midweek. Kasali rin siya sa panalanginan at pag-aaral ng Biblia. Kaya meron tayong mga grupo ng makababaihan sa kanilang Bible study, kalalakihan, kabataang may sapat na gulang, kabataan at mga bata. At meron pa tayong ibang mga Bible study groups. Bahagi ng pagtatalaga bilang isang professing member, at ito ay ginagawa doon sa pag-aaral sa confirmation class. At inuungkat, binabalik-balikan yung anong dahilan at ano ang bautismo. Ang katanungan ko po, matandaan po ba ninyo ang mga sinumpaang gagawin noong kayo ay bininyagan?
Kung mga batang bininyagan, hindi pa. Kung sanggol, hindi maintindihan. Kaya ang sasabihin ng pastor doon sa mga magulang at mga pangalawang mga magulang, mga ninong at ninang, ay sinasabihan ng pastor na at tinatanong kung gagawin ba nila ang kanilang tungkulin na palakihin ang bata. Ang pagpapalaki ng bata ay dadalhin sa church, sa mga pagsamba, sa mga gawain, tutulungan sa kanyang paglaki bilang isang mananampalataya. Kaya ngayong Huwebes po, ito po ang unang midweek ng taong 2021. Bagamat ang bautismo ay talagang pinanggagalingan ng debatehan, napakaganda na tingnan din po natin sa ating mga buhay. At kailangan pang kakitaan ng masenyales ng puspos na banal na espiritu. Gaya ng sinasabi ng iba na kailangan pang bautismuhan ang tao kung hindi pa siya nagsasalita ng ibang wika. Ito po yung isang kaisipan ng isang grupo ng mga Kristiyano. Kapag hindi ka raw nakakapagsalita pa ng ibang wika, wala pa sa iyo ang banal na espiritu. At kung hindi ka pa rin pwedeng mag-prophesy o magpropesiya, baka hindi ka pa pinapatnubayan ng banal na espiritu. O hindi pa nag-aayuno. Ang mga ito daw ay malinaw na kapahayagan ng totoong mananampalataya kung ikaw ay nakakapagsalita na ng ibang wika, meron ka ng mga propesiya na naririnig mo sa Diyos, at nakakapagpalayas ka na o napaglalabanan mo, napapalayas mo na ang mga masamang espiritu na umaalipin sa tao. Kaya ito nga po, napakaraming turo tungkol sa pagbibinyag. Isa pang dahilan, yung pamamaraan ng mga naunang grupo ng mga Kristiyano, dito po natin makikita na sa pamagitan nito, ipinapahayag lamang na ang mga naunang iglesia ay may isang magkakaparehong takda o isang pamamaraan sa pagbabautismo. Maaring iba-ibang paraan, pero iisa ang ibig sabihin. Gaya si Apolos, mula sa Gawa 18:24 hanggang 28, ay siyang isang itinerant o palipat-lipat na ebanghelista na maraming makakayahan mula sa Espiritu. Ngunit iisa lang ang alam na bautismo, ang bautismo ni Juan. Ano ba ang bautismo ni Juan? Ang bautismo ni Juan ay yung pagtalikod sa kasalanan. Ang bautismo ni Juan ay ang tubig ay panlinis. Ngunit si Apolos ay isang tao na masigasig na nagpapayag tungkol sa angdaan. At nakita ni Pablo nung kanyang pagbisita sa Efeso, nalaman ni Pablo na ang mga mananampalataya doon ay nabautismuhan sa bautismo ni Juan. Kaya sabi ni Pablo, ginawa ni Pablo, kaya binautismuhan sila ni Pablo sa ngalan ni Jesus. Hindi po ito makahulugan na itinutuon tungkol sa pagbautismo na kailangan pang maulit magbautismo. Kundi sa pamaraan ng mga Kristiyano, makikita po natin na kailangan talagang
yung tao sa kanyang pagbabago ay kailangang makita, ipinapahayag sa pamamagitan ng bautismo. Maaring makita natin ang pamaraan ni Pablo ay hindi sa paraan ng banal na Trinidad o doon sa Mateo. Kung ikukumpara ang gawa kay Mateo, ang diwa ng bautismo ay hindi nakadepende sa pagbautismo sa pagbibigkas ng parehong salita. Na ang bautismo ayon kay Mateo ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero doon kay Pablo, ang bautismo ay sa pangalan Jesus. Pero kung tignan po natin yung pangyayari, meron pong kakaiba na resulta. Kahit maaring magkakaiba sa paraan ng bautismo. At ang pagkakaiba nito, ang makikita po nating resulta po ay ang pangunahing dahilan ay ang buhay na presensya ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Once na yung isang tao ay totoong nabautismuhan, at ang dahilan ng pagbautismo niya ay kapahayagan na siya ay tumatalikod na sa kanyang kasalanan. At hindi na siya sa kanyang kakayanan, hindi na siya gagawa ng kasalanan. Kaya, eto po, mga minamahal kapatid, hindi yung paraan ng bautismo, kundi kung ano ang nangyayari kapag ikaw ay nabautismuhan. Kaya't ang pinakanais lang malaman ni Pablo, kung tinanggap ba ng mga mananampalataya ang banal na Espiritu sa kanilang pagbautismo. Tayo ba, nung tayo nabautismuhan, nakikita ba ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Ang mga binautismuhan ni Pablo ay nakikita po natin na kakaiba ang nangyari sa kanilang buhay. Sila po ay nabuhay na may kamalayan sa Espiritu ng Diyos, na puno at ginagabayan sila ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Ito ang bumubuo sa pangunahing katanungan ng aralin. Katanungang sulit, nagtutukoy sa ating masarili at sa ating samahang magkakamananampalataya. Tayo ba ay nabautismuhan na o nabinyagan na? Karamihan po sa atin, ang alam ko po ay nabinyagan po tayo. Pero ano ba yung binyag na yon? Yung binyag na yon ay pag isang bautismo na tayo ay tatanggap ng gabay patnubay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya lang, dahil hindi pa po natin naintindihan nung tayo ay binyagan o nabautismuhan, nung tayo ay mga sanggol, hanggang hindi po natin pinag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng bautismo, hindi po natin namamalayan. Wala po tayong kamalay-malay patungkol sa gawain ng taong nabinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang katanungan po sa atin lahat, kumusta ang ating buhay sa Espiritu? Paano natin ipapakita sa buhay ang ating pagiging bautismado? Kaya ulit-ulit natatanong, nabautismuhan ba tayo? Meron bang pagbabago sa ating mga buhay? Nais kung tignan po natin sa ikalawa nating pag-uusapan ay ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay hindi lang sa pagsasalita ng ibang wika, hindi lamang sa pagsasalita ng ibang wika
o ang pagpapahayag ng mga propesiya lamang o sa pagtuturo na malinaw lamang. Ang makita na kapahayagan ng pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating buhay, hindi lamang po mga yun. Hindi lamang kung tayo ay nakakapagbigay ng higit kaysa sa ating mga ikapo. Hindi lamang po ang mga yun ang kapahayagan ng napupuspos ng Banal na Espiritu. Hindi lang bibig, hindi lamang mga paa, hindi lamang mga isip. Makikita ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa mga yun. Napakaganda na hindi mawaglit at lagi nating maalala kung kailan tayo nagkaroon ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kung kailan tayo ginabayan at pinatnubayan ng Diyos sa ating magagandang paggawa. Kailangang makita sa ating mga buhay sa pamamagitan ng salita, isip at gawa ang paghahari ng Diyos sa paggabay ng Banal na Espiritu na nagpupuspos. Ang ating buhay, mga minamahal, kay Kristo ay hindi lamang sa tukoy na gawain o pangyayari. Yung buhay na nasa gabay ng Banal na Espiritu. Hindi lamang noong kabataan tayo sa ating mga karanasang hindi nawawaglit, hindi nawawala. Meron po yung kabataan na sa tribal mission camp, nagkaroon ng kakaibang karanasan. Hindi lamang noong nagbigay ng damit, gamit at pagkain sa mga nasalanta ng pagputok ng bulkan. Hindi lamang yun ang kanilang karanasan. Sabi po ng komentaryo, kung meron mang pangyayari na ganon, ang mga yun ay regalo lang ng Diyos upang pahalagahan. Ang mga ito daw ay hindi katapusan ng buhay sa gabay ng Diyos, kundi pasimula lang. Sa pagpupuspos ng Banal na Espiritu, ang buhay, paglilingkod sa lahat ng kakayahan, ay nagsisimula pa lang. At ito ay nagpapatuloy habang nabubuhay. Hindi lamang sa panahon na masagana kaya nagbibigay, kaya tumutulong at nagbabahagi, sapagkat kung kaligayahan ang tumulong, kahit sa kasalatan, nakakahanap pa rin ng paraan. Tayo po ay sa ating pagtanggap ng bautismo, doon po nagsisimula ang pagpupuspos ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi dahil meron ng magandang makaranasan, hindi na rin tayo kikilos. At kung may karanasan na, tapos na ang kapahayagan na tayo ay ginagabayan ng Banal na Espiritu. Hindi po ganoon ang mga nangyari sa mga taga-Epeso. Sa kanila, dahil sila ay ginagabayan ng Banal na Espiritu, pinupuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Ang kanilang mga buhay ay patuloy na nag-aaral sa salita ng Panginoon, sa kanilang pagsama-sama at pagkakaisa. At ito ay sa pangunguna ng isang ginagabayan din ng Banal na Espiritu. At dito, si Pablo, na dati ay manunuligsa, ay naging isang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, na pinupuspos ng Banal na Espiritu, kaya niya nagagawa ang mga gawain na yon na bagamat mahirap, ay masaya pa rin siyang gumagawa dahil sa udyok at gabay at pagpapasigla ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. At kung balikan po natin, nangyari lamang sa kanya yon noong siya ay ipinanalangin, noong siya ay
nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon nung siya ay gumaling magmula sa kanyang pagkabulag. Dahil nabulag siya nung siya ay naglalakad sa Damascus at biglang merong liwanag na dumating sa kanya at hindi na siya makakita. At nakarinig siya ng salita na mula sa Diyos. Kaya't doon niya natanto na ang Panginoong Hesus ang siyang tunay na tagapagligtas. Kaya't sa pagkapuspos ng Banal na Espiritu kay Pablo, siya po ay masaya sa gabay at patnubay ng Diyos na dakila. Ang isang aspeto ng bautismo ay hindi sa naganap o nangyari, hindi sa mga pangyayari, kundi kung anong nangyari pagkatapos ng mabautismuhan. Kaya ito po ay laging nagsisimula ang kasiyahan, kagalakan, ang patuloy na pagnanais na makasunod sa Panginoon kapag ito ay pinupuspos ng Banal na Espiritu. At ang pangatlo na ating tignan mga kapatid ay ang puspos sa Espiritu ay nanghahawa. May nahawaan na ho ba tayo? Kung ang mga sakit gaya ng COVID-19, trangkaso at noon ay ang tuberculosis, at mga sakit na kapag nailapit sa tao ay maaring makahawa, ay inihahawa ng mga tao na walang mabuting isipan. Ibig kong sabihin, di ba noong bago-bago lang ang COVID-19, yung mga tao na nakakaranas ng sakit ng ulo o mainit ang kanilang temperatura, meron na tayong nakikita na yung kanyang kamay nilalagyan ng dura pagkatapos ipapahid niya kung saan-saan. Ibig sabihin, gusto niyang ihawa yung sakit na maaring nasa kanya. Ginagawa nila yun na sinasadya. Pero hindi kaya mas maganda na tayo naman ng gawaing kapuspusan mula sa Banal na Espiritu ang siyang manghawa din sa kapwa? O hindi pa po natin naranasan ang gawain o kasiyahan at kagalakan sa kapuspusan mula sa Banal na Espiritu? Tingnan po natin mga kapatid ang ating aralin. Ang mga unang mga Kristiyano ay hindi humihinto sa kanilang magandang gawa. Hindi humihinto sa kanilang pag-aaral sapagkat ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay nasa kanila. Hinahanap nila na sila ay patuloy na lumago sa kaalaman ng Diyos. Hinahanap nila na sila ay makahawa ng kasiyahan at kagalakan at mailapit nila ang Panginoong Hesukristo sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Ito po ang kung tignan po natin, si Pablo at si Juan at ang si Apolos, ang kanilang layunin, ang layunin nila ay maibahagi nila si Kristo sa mga tao na hindi pa nakakilala at tumatanggap sa Kanya. Nung sila ay nakaranas, nung sila ay nagsuko ng kanilang buhay, nung sila ay nagkaroon ng bautismo,
ang banal na Espiritu ay sumakanila at kaya ang kanilang mga buhay ay totoong binago at nagbago dahil sa gabayan ng Panginoon. Kaya't hindi sila tumitigil, hindi sila nanghihinawa, sapagkat gusto nilang makahawa ng kabutihan ng galing sa Diyos. Kina Juan at Apolos, ang bautismo sa pagsisisi at bautismo ni Pablo sa ngalan ni Jesus ay sa wakas nahanap ang katuparan sa binagong buhay. Sa kanilang pagkabautismo na bago ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng kasiyahan, nagkaroon sila ng kagalakan. Ibig lang sabihin po na ang ating aralin po ngayon ay gitna lamang ng pangyayari sa buhay ng isang taong kumilala, tumanggap, na bautismuhan sa kanilang pagbabago at patuloy na binabago sila ng banal na Espiritu na siyang sumasa kanila. Kung pansinin po natin, si Apolos ay kinagubilinan patungkol sa daan. Kaya't nagturo sa Efeso at nagturo ng iba na may mga sumusunod na nagnanais na mabatid ang katotohanan. Kaya't sa kanyang paghayo, sapagkat gusto niyang maihawa ang kagalakan, ang kasiyahan, ang paglilingkod, dahil siya ay puspos ng banal na Espiritu, ay marami ang nakinig at naniwala. At pagdating sa pag-uusap ni Apolos, si Priscilla at Aquila, lalong nagpatuloy si Apolos sa kanyang paghawa ng kasiyahan, kagalakan sa pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang buhay na binago ay buhay ng pagbabago na nanguna sa pagbabago ng buhay ng iba. Hindi po natin magagabayan yung tao kung sa ating mga sinasabi kung hindi nakikita sa ating mga buhay. Kaya't ang pinakasentro ng gawain at buhay ng isang Kristiyano ay ang pagtanggap sa banal na Espiritu sa pagiging maniniwala, pagiging mananampalataya. Hindi po natin alam kung kailan po tayo pupuspusin ng banal na Espiritu, ngunit dumarating sa bawat isa sa atin. At ito ay nagsisimula lamang doon sa pagtanggap po natin ng pagbabago sa pamagitan ng pagpapahayag ng bautismo. Maraming mga tao na hindi alam ang gagawin hanggang sila po ay mapasa ilalim ng pag-aaral sa udyok ng Espiritu ng Panginoon at sila ay magpasakop, magpabautismo sa presensya ng Panginoon. Kaya kung minsan bigla makita po natin ng isang tao na dati ay hindi kaaya-aya ang buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Ngunit
once that person became a believer of Jesus and accepted Him as Lord and Savior in his life, and then he will resolve to baptism to show that he is already on that stage of change because of the working of the Holy Spirit. Doon po makikita. Kaya ang katanungan po, mga minamahal magkakapatid, tinanggap ba natin ang Banal na Espiritu noong tayo ay naging mananampalataya? Tinanggap ba natin ang Banal na Espiritu? Inangkin ba natin ang Banal na Espiritu ang siyang maghari sa ating mga buhay nung tayo ay nabautismuhan? Nung tayo ay nagpabautismo? Nagpabautismo na ho ba tayo? O na-review na ba natin ang ating mga buhay, sinaliksik na ba natin ang ating mga buhay ayon sa bautismo na ating tinanggap? Kung hindi pa po ay kailangan natin itong saliksikin uli. Magdili-dili, magbubulay-bulay. Alamin kung ano ang ibig sabihin ng nabautismuhan o nabinyagan. Alamin kung paano kumilos ang Panginoon sa mga taong tumanggap at nagpasakop sa Kanya. Kaya't hanggang hindi po natin ito ginagawa, mga kapatid, ang ating naihahawa lamang sa ating kapwa ay maaring yung kasiyahan natin sa mundong buhay, makamundong buhay. Yung masaya, gustong yumaman, kaya lahat na lang ng mga webinar patungkol sa kayamanan ay dinadaluhan. O kaya, lahat na lang ng paraan para lumaki ang kita ay pinag-aaralan. At yun ay gustong ipahawa. Ngunit ang mga taong nasa Panginoon, ang napakagandang maihawa po natin o mailipat po natin sa ating mga kaibigan o mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay ang gawa ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Isang istorya, isang patotoo ng isang taong nagpabautismo. Ito ay kanyang karanasan sa kanyang bautismo. Sabi niya, dala-dala ko ang nerbiyos sa aking dahan-dahang paglakad patungo sa malalim na bahagi ng tubig. Dahan-dahan para hindi matumba. Dahan-dahan upang matatag sa aking paglakad. Hawak ko ang kamay ng pastor na umaakay sa akin tungo sa lugar at tamang lalim para sa pagbautismo. Lumingon ako sa pampang at nakita ko ang maraming tao na nakatingin. At di ko naman kilala yung iba. Tumingin ako sa pastor at pinaalala niya kung bakit pinadala ng Diyos Jesus at kung bakit mahal niya ako. Tinanong niya kung bakit ko siya mahal din. Kung bakit ko siya mahal din. Sinabi ko na binago niya ang aking buhay at nais kong ibahagi sa iba o sa buong mundo. Inilubog ako sa batis at ako'y umahon mula sa tubig na may napakalaking kasiyahan ng pag-ibig. Pag-ibig mula sa Diyos at pag-ibig sa Diyos. Napuno ang aking pandinig ng pagbati sa aking pagbabalik magmula sa pampang. Ang pagbati ay mula sa mga tao na kakilala ko at mga hindi ko rin kakilala. Ngunit ang aking isip, ano na ba ang kasunod?
pagkatapos na mabautismuhan, ano na po ba ang kasunod? Ano na ang aking gagawin pagkatapos ng bautismo? Mga minamahal mga kapatid, maaaring kaparehot natin ang pinagdaanan ng taong ito. Na pagkatapos na mabautismuhan, ay ano na ba ang kasunod? Maaaring ibang lugar na bautismuhan o nakaranas ng kakaibang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, maaaring sa swimming pool o maaaring sa baptismal pool ng isang iglesia. Nais kong sabihin po, mga minamahal ba kapatid, na meron pong church ng ating United Methodist. Ito po ay sana destinuhan ko bilang administrative pastor sa Deparo United Methodist Church. Meron pong baptismal pool sa likod ng altar ng church o medyo malayong likod ng altar ng church. Ito po ay ginagamit lamang sa baptismal, sa pagbabautismo o pagbibinyag. Pwede palang gawin yon. Pero pagkatapos ng mabinyagan o mabautismohan, ano na ang kasunod? Lalong-lalo kung tayo ay nag-aral na kung ano po yung ating tinanggap na bautismo. Ano na po ang kasunod? May nangyayari na ba? May nagawa na ba tayo? O pagkatapos ng bautismo o pag-aaral patungkol sa bautismo ay balik pa rin sa gawi? Ang bautismo ang kasunod na gawin sa ating pagsusuko ng ating buhay kay Kristo. Yun po ang una, kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Pangalawa, sa ating pagpapasakop, pagsusuko ng ating mga buhay, doon natin dinadala ang ating mga buhay upang mabautismuhan o kaya upang pag-aralan muli ang pinagdaanang bautismo. Pero pagkatapos po nun, ano na po ang kasunod? Ang sabi po ng nagpatotoo ay kailangan ng pag-aralan ng Biblia. Gaya po ng ginagawa na ipinapaalala sa atin ng ating mga pastor nung tayo po ay nasa pag-aaral, pagiging miyembro ng church. At ang ating mga tungkulin bilang mga professing members na ay patuloy sa pagdalo sa mga gawain ng church, mag-aral kasama sa mga Bible studies, kasama sa paglilingkod, at higit sa lahat, patuloy na ipahayag ang pagpapasakop at pagsunod sa ating Panginoon. At ito po yung isinulat po ng gumawa. Sabi niya, 3 things to do after baptism. Seek God daily. Hanapin ang Diyos sa araw-araw. Kaya't kailangan ng Bible study, kailangan ng sariling panahon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kailangang payabungin ang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng kanyang salita. Pangalawa, kailangan mo ng grupo para sa paglago. Kung ang iyong grupo mo sa church ay hindi ka lumalago, hanapin mo yung grupo na maaring ikaw ay lumago sa loob ng church. At pangatlo ay magsimulang maglingkod. Dahil yan ay bahagi ng pagpapasakop sa ating Panginoon.
So mga minamahal mga kapatid sa Panginoon, patuloy po tayo sa ating buhay. Patuloy po natin italaga ang ating buhay. At kung hindi pa po natin naranasan ang kasiyahan, kagalakan ng pagkapuspos ng banal na Espiritu, pag-aralan po natin. Kailangang pag-aralan muli. At kung gustong i-rededicate ang iyong sarili, hindi na bautismo uli, kundi maaring meron tayong gagawing ritual para sa confirmation ng ating buhay bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, bilang isang Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa aming Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Purihin ka sapagkat patuloy yung ninyong ipinapahayag ang inyong pagmamalasakit at pag-ibig sa bawat sa amin. Ang iyong awa ay patuloy po ninyong ipinapadama. Ang iyong kadakilaan ay iyong ipinapakita, ipinapahayag sa bawat isa. O Diyos, sa unang sanglinggo ng taong 2021, dalangin po namin na patuloy po kaming pangunahan at gabayan, na makita po namin ang kasiyahan at kagalakan sa pamagitan ng banal na Espiritu na nangunguna, nagpapabago, nagpupuspos sa aming mga buhay. Na makita po namin ang kasiyahan ng nagsuko ng buhay sa iyong anak na si Jesus. At ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pagpapasakop. At sa aming pagpapahayag na kami ay nagbago na, binabago ninyo, at nais na makasunod sa iyong kalooban sa aming buhay. At hindi lamang po sa aming mga buhay, kundi sa mga buhay ng aming mga minamahal, buhay ng aming mga kaibigan,
buhay ng mga taong aming makakasalamuha at aming makasama sa trabaho o sa aming mga eskwela o sa lahat ng dako na kung saan meron kaming makasama. Yadalangin po namin, Panginoon, na sa pamagitan ng udyok ng banal na Espiritu na nagpupuspos sa bawat isa sa amin, kami ay patuloy na makalakad na naaayon sa iyong kagustuhan sa aming mga buhay. At madamanawa ng bawat isa sa amin ang tunay na kasiyahan at kagalakan. At matutunan po namin, Panginoon, na ikaw ay aming dakilain, itaas, papurihan, pasalamatan. Kahit sa panahon na hindi po kagandahan na maaari naming maranasan. Sapagkat doon lalo po namin kayong nadarama sa iyong pagkilos at pangunguna sa aming buhay. Hindi lamang kung kami masagana. Hindi lamang kung kami ay merong makasamang puspos ng iyong banal na Espiritu. Kundi sa lahat ng oras, madamanawa namin ang iyong presensya na patuloy na kumikilos, nangunguna sa aming mga buhay, hanggang madama po muli namin at patuloy naming maihayag ang kapuspusan ng bawat isa sa amin na makita sa pamamagitan ng mga gawa at mapatutuo sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos, pagpapagaling sa aming mga minamahal sa buhay na may karamdaman, sa aming mga kaibigan. At ganun din sa iyong pangunguna, Panginoon, upang tunay nga pong mapagtagumpayan na ang pandemya o ang COVID-19. Na unahin ang mga mahihina ng mga resistensya upang mapalakas at makalaban sa anumang karamdaman. At samahan po ninyo kami, Panginoon, ang iyong protection, ang isang kailangan po namin sa araw-araw sa pamagitan ng aming pagtitiwala, sa pamagitan ng iyong biyaya. Salamat po muli at ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon tanggapin natin ang patuloy na masaganang biyaya, pagpapala, pag-ibig, pagliligtas, gabay at patnubay ng ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.